Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Diyos ko po, ito pala ang totoong nangyari sa palasyo. Nako, agaw buhay, sinugod sa ospital. Nako, yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, isi-share ko lang po yung mga bagong pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi may pa-press con may nagpa-press con po, no? Ito po yung kanyang mga sinabi, no? Una, ito patungkol po doon kay Alice Go, mga kababayan, nahuli na po. At may statement po ang ating Pangulo patungkol po dyan kay Alice Go, no? Ayan mga kababayan. At saka, eto pa. Doon sa sinabi, nagbigay po ng reaksyon si President Bongbong Marcos Jr. Doon po sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte sa mga membro ng KOJC, mga karabin natin, na nag-apology, no? So yan, bakit nag-apology daw, no? Hindi maintindihan ni PBBM kung bakit daw nasabi yun ni Vice President Sara Duterte. Well, anyway, mamaya bigyan po natin ng reaction yan, okay? At ito pa mga kababayan, ito pinasinungalingan ni PBBM yung mga kumakalat ngayon sa mundo ng social media na kung saan ay nagkasakit daw di umano ang ating Pangulo. Yan, bigyan rin po natin ng komento yan mga kababayan. At ito pa, new normal, new normal po ng bagong Pilipinas. Ito, i-add na lang po natin kasi yung sinasabi lang nila dito na new normal, itong rape cases mga kababayan. Parang ito na daw yung new normal. Pero para sa akin mga kababayan, mas may new normal pa dyan. Yung new normal po natin, di ba? Kasi galing po tayo ng pandemic, then new normal na po. Parang ang lumalabas sa aking iniisip ko lang ay parang ang new normal natin ay kasinungalingan. Nagiging kultura na po ang pagsisinungaling sa administrasyong ito mga kababayan, no? Bigyan po natin ng reaction yan, pero bagong lahat, eto na. Unahin na po ito natin mga kababayan, no? Itong statement ni PBBM about dito kay Alice Go. Okay? Ito pong sabi niya, "Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice." Yan na. "Such is an exercise in futility. The arm of the law is long and it will reach you." Nako, oo nga naman no? Mahaba kasi doon po natagpuan sa Indonesia si Alice Go. So, thank you po sa mga pulis ng Indonesia at nahuli nyo po ang tumakas na si Alice Go dito sa Pilipinas. "This government continues in its duty to apply the rule of law." The rule of law, mga kababayan. Nako, "Miss Go shall be entitled to all legal protections due to her under the law of the land." Yan "And pursuant to our commitment to the rule of the law." Puro law yung mga kababayan. Talagang masunurin sa batas ang ating administrasyon mga kababayan, no? Puro law kasi ang Ito po ang opinion natin dito at nababasa ko rin po sa comment ng post na ito, no? Nagpapasalamat po sila na nahuli si Alice Go. But ang problema kasi hindi po si PBBM ang pinasasalamatan nila. Yung gobyerno ng Indonesia, kasi yung Indonesia po ang nakahuli kay Alice Go.
O matapos pong makatakas dito sa Pilipinas, no, natakasan po ang ating gobyerno, nahuli po ng Indonesia. Kaya para sa akin mga kabayan, this is not an accomplishment of this administration. Diba? Instead, ito po ay kahihiyan, no, sa administrasyong ito. Bakit? Indonesian yung nakahuli. Hindi naman po mga sa Pilipinas nahuli kasi pinakawalan nga sa Pilipinas. Ay, hindi. Baka mano tayo. Hindi pala pinakawalan, nakawala sa Pilipinas. Diba? At ito pa, mga kababayan na napansin ko, pag medyo ganito yung balita, talagang yung mga mainstream media, ayaw pakawalan muna, 'di ba? Yung ganitong issue. Talagang may follow up pa, ganyan, 'di ba? Marami pang etchebureche, isa lang naman po yung gusto nilang iparating sa Pilipino 'di ba? Oh, pero pag against po sa kanila, isang appearance ka lang. Isang appearance lang po sa mga mainstream media. Hindi na po pag-uusapan ulit gaya po nito. 'Di ba? Oh, itong picture na ipinakita ni Atty. Topacio. Hindi na po tayo nakarinig ng kung ano pa man sa mainstream media. 'Di ba? Isang beses lang po nilang binalita ito. Itong picture na ito mga we're in. We're in, nandyan po yung mga Pogo owners, 'di ba? Si Alice Go. Pogo owner ba si Alice Go? Pero dito may Pogo owners. Well, anyway, sinasabi ko lang po na ang mainstream media natin ngayon ay parang kakaiba. Yan lang po, no, mga kababayan. Ano man pong inyong opinion, ay comment na lang po, okay? Dito naman tayo sa pangalawa, mga kababayan. Dito po sa pag-a-apology ni Vice President Sara Duterte doon po sa mga KOJC members na bumoto kay President Bongbong Marcos Jr. dahil po sa kanya. Ito po ang sabi, mga kababayan. Interviewed on Wednesday, 2 hours ago pa lang ito mula po sa GMA News. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said, he could not understand Duterte's reason behind the apology to the KOJC members. Yan, mga kababayan. Sa kabila po ito, no? Nung sinabi ni BP Sara na patawarin niyo po ako, no? Dahil parang nagkamali siya na kayo po na mga membro ng KOJC ay nadala ko rin, no? Nabudol ko na iboto po si President Bongbong Marcos Jr. Hindi po naiintindihan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Parang patay, mali siya lang tayo dito. Bakit hindi mo naman maintindihan? Yung mga taga Davao nga diba? Parang ganun din ang feeling nila ngayon. Dahil sa pag-atake po sa Davao City, parang si BP Sara talaga no? Kailangan niya talaga mag-sorry. Not only to the KOJC members, mga kabayan, maging sa Davao City. Sa ginagawa po nila sa Davao ngayon. Kaya bakit hindi maintindihan ng ating Pangulo ito? Simple lang naman yan Kung yan pala ang hindi niya na maintindihan, kung may mas pa dito, 'di ba? May mas malala pa. 'Di ba? Ito pa nga lang hindi na maintindihan 'di ba? Sinasabi he could not understand. Malinaw, mga kababayan. Hindi niya naiintindihan yung rason ni BP Sara kung bakit nag-apology siya. Well, anyway, tayo mga normal lang na wala tayong mga katungkulan Diba? Kahit nga siguro elementary, kahit hindi nag-aral, diba? Maiintindihan yung sinabi ni BP Sara. Napatawarin niyo po ako dahil sa akin, binoto niyo po si Bongbong Marcos. Bakit hindi maintindihan ng ating Pangulo? Well, anyway, ano man po ang inyong reaction dyan sa ating Pangulo, comment na rin po sa baba para malaman ng ating mga kababayan. Eto na nga. Eto po yung sinasabi po ni PBBM na hindi totoo. Okay? It's totally and completely fake.
I do not even have a cold. Yan, wala po siyang wala po siyang sipon. Yan. I do not have anything wrong with me. I'm fine. Ha? Thank you for your concern. Yan ang kailangan nating bantayan. Yung mga fake news na ganyan, huwag kayong maniwala unless it comes from a credible source. Yan, mga kababayan. Ha? At sabagay, sinasabi nga, we vloggers, no, are not regulated. So doon po kayo maniwala sa regulated mga kababayan like mainstream media. We're in. They control the information. Sa pagbablog kasi you cannot control 'di ba? You can't control any information, no? Kasi sometimes mga kababayan, to sa totoo lang, sometimes hindi mo na lang alam na lumalabas na talaga sa ano mo Parang nagiging natural ka na lang, lumalabas na lang sa bibig mo, 'di ba? Parang impromptu kasi itong ginagawa ko impromptu naman to mga kababayan, directly kung ano po yung nila, yun po yung kinokomentuhan natin. So it is not controlled, no? Hindi natin makokontrol to. At ganun din sa ibang mga vloggers. Ito nga ang comment nila dito mga karibin natin. Parang hindi sila satisfied. Why? Coming from the mouth of our president, we're in the past few months, no? Ang nangyayari po naging kultura po ng administrasyong ito ang magsinungaling. New normal nga yung sinasabi ko kanina, magsinungaling ang new normal ngayon. Una, yung 5,500 flood control projects. We're in. Wala naman po tayong nakita. 1 point something billion ang ginagastos araw-araw. Diba? Ano pa? Yung sinabi po ng Pangulo, last week lang yata yun Yung walang pumasok na may baril. Dyan sa kay OJC. At saka hindi sila gumamit ng tear gas. Tapos ngayon sasabihin niyo maniwala kayo sa akin. Wala po akong ganyan, 'di ba? But you cannot even provide hair follicle test result sa amin. 'Di ba? Nananawagan. 'Di ba? Napakalaki pong question mark, no? At saka tingnan niyo po yung mukha ng ating presidente, mga karibin natin, no? Looks really different. Pero walang sakit yan, yun pong sabi niya, wala po siyang nararamdaman. Pero tingnan niyo po yung mata, 'di ba? Halos magdoble-doble na po yung may tawag nga diyan pinost po ni Ma'am Tikya Malun, 'di ba? Blotted face. Hindi ko na maalala mga kababayan. Basta may tawag po sa mukhang yan, 'di ba? At inexplain pa doon kung ano ang mga dahilan kung bakit ganyan ang pagmumukha. New normal ng ating administration po ang magsinungaling, mga kababayan. At speaking of new normal, eto po, nako po, talaga naman nakakabahala po ito, mga kababayan. Zamboanga City lags nearly 100 lang naman, mga kababayan, rape cases involving minors in 8 months. Nako, 8 months, mga kababayan. Ibig sabihin, last year or hanggang ngayon, 'di ba? Ibig sabihin, dito lang sa administrasyong ito. Nababahala po sila kasi nakapagtala po sila ng halos 100 rape cases na may kasamang mga minors, mga karibin natin. Ewan ko lang kung nababahala ba dito mga pulis. Sige, mag-focus po kayo dyan sa pagmimina ninyo. Hayaan nyo na po itong mga batang ito. Hayaan nyo na po sila. Actually, di ba, hindi naman natin sa nire-report kasi isi-share lang naman natin yung mga balita, di ba? This week or last week, nag-share po tayo ng mga bata, no? Nandyan sa grade 8 at grade 11, mga kababayan, involved din sa illegal drugs. Parang nagagamit po yung mga kabataan natin ngayon in bad elements, no?
So hindi ba sila nababahala dito? Tanong lang po mga kababayan, kasi kung busy po sila doon sa paghahanap na, nagdi-treasure hunting po sila. Oh. Ganito talaga mangyayari, mga karbi natin. Pero 8 months na ito hindi ko sinasabing ngayon kasi ngayon naman sila Ibig sabihin mga kababayan, mas nakakabahala. Kasi 8 months ago, ganyan na po. Ibig sabihin, hindi pa nila kinukuha yung mga kapulisan natin dalhin sa Davao, mayroon ng ganito. Ano bang implication nito? Hindi po sila natatakot. Itong mga batang ito, hindi po natatakot na gumawa ng kalokohan sa ngayong panahong ito, mga kababayan. Yun po yung gusto kong i-point out, no? Hindi po sila natatakot. Kasi, sino ba? Kaya na sila matatakot. Wala namang ginagawa, 'di ba? Walang war on drugs, kasi pag ipinakita mo yung war on drugs, itong mga rape cases na itong mga kabayan, wala 'yan. Matatakot 'yan 'di ba? Kasi alam na po nila kung anong mangyayari sa kanila pag ginawa rin nila 'yan. O yan, opinion lang po natin mga kababayan opinion lang po 'yan. Kayo kung anong opinion niyo, kung ano po yung take ninyo sa mga balitang ito, i-comment na lang po sa baba, right? Eto na mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan, kasabay ng kasagsagan ng bagyo at lumubog na sa baha ang marami sa ating mga kababayan. Ay tila nagtaka ang taong bayan dahil hanggang sa ngayon ay tila hindi pa nagpapakita ang Pangulo ng Pilipinas. Kasabay nito ay lumabas din ang balitang di umano'y mayroon ng muntik ng bawian sa San Miguel, Manila o di umano'y sa palasyo ng Malacanang dahil sa di umano'y bugbuga na nangyari kahit nakasagsagan ng bagyo. Ilang mga internet at political commentator kinumpirma na tila mayroon nangyaring insidente sa loob ng Malacanang na muntik na di umanong ikapahamak ng Pangulong Marcos Jr. Ang tanong, gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, marami na nga daw ang hindi nakakaalam at tila nagtaka kung nasaan na ngayon ang Pangulo at maging ang palasyo ng Malacanang daw ay tila hindi raw alam kung nasaan ito. Ayon pa sa inilabas na FB post ng political commentator na si Sastro Ganda Sasso ni Optic Politics and ICO. So may tinanong ako sa Malacanang PCO kung busy ba ang Pangulo today. Di raw nila alam. Kahit Malacanang, di alam kung nasaan ang Pangulo. And of course, kasunod nito ay napabalita kasi at base sa mga nilabas na post ng mga certified DDS political commentator ay nagkaroon daw ng away di umano sa loob ng palasyo ng Malacanang ang mag-asawang Marcos at lumabas din ang balita na tila isinugod umano ito sa ospital ang Pangulo at nagbigay pa nga sila ng clue kung ano ang kalagayan ngayon ni Marcos Jr. Base pa sa kanilang post na inilabas sa social media, ang kalagayan di umano ngayon ng Pangulo ay code blue. Kaya ang malaking tanong ng taong bayan, kung ano daw ang ibig sabihin nito. Kaya agad nag-research ang aming team at ang ibig sabihin ng Code Blue. A Code Blue hospital announcement means that the adult is having a medical emergency, usually cardiac or respiratory arrest. Kung ganito pala ang ibig sabihin nito mga kababayan, ay tila parang nag-aagaw buhay. At kung kayo ang tatanungin, ganun din ba ang pagkakaintindi ninyo mga kababayan? Heto pa ang FB post ng mga certified DDS political commentator. Code Blue, medical emergency, life-threatening, agaw buhay. Sinakal ng babae, nakita ng security, na itakbo sa ospital, confined sa Calatagan, Batangas. Nalalapit na ang pagsibol ng bukang ni Wayway. Nababanaag na ang hantungan ng pagtitiis at pagpapalagay
Pasakit Resort Homes of Subel, very private and exclusive, far from prying eyes, blue skies, and private airfields in Calatagan, Batangas. Unquote. Kasabay nito ay sumabog din ang balita. Nahuli na umano si Alice Guo sa Indonesia para daw di umano mapagtakpan ang mga usaping ito. Ayon pa sa social media post ni Jason sa drama ng palasyo, panakit butas na lamang. Alice Guo nakatakas via backdoor versus Cathy Binag expose. Alice Guo namataan sa Malaysia versus KOGC invasion. Alice Guo nahuli sa Indonesia versus Code Blue in Calatagan. And Senate prove in Davao on PNP abuses. Nilalangaw sa takilya ang inyong pakulo nyo. Mag-isip kayo ng bago, yung effective. Unquote. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigil. So yan mga kababayan, parang ang lumalabas dito sa video ito, no? Ay parang nagiging panakip butas itong si Alice Guo sa lahat ng issue ng ating bansa. Diba? Kasi pag bawat may bumubulusok, may sumisingaw na issue, ha? Ito rin si Alice Guo, ha? Ito si Alice Guo lumilitaw. Yung pangalan niya sa mga mainstream news, di ba? O, anong ibig sabihin yan? Panakip butas pala itong si Alice Guo, ha? Para hindi na pag-usapan. Ganun talaga kasikat itong si Alice Guo, no? Pero gaya nga ng sabi ko mga kababayan, si Alice Guo ba talaga ay owner ng Pogo? Pogo owner ba talaga si Alice Guo? Kasi nga dito sa picture na ipanakita ni Attorney Topacio, si PBBM at si Lampo ay may kasama na Pogo owner. Oh, di ba? Well, anyway, ano man po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyo pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.